Magandang hapon po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Paano po nakilala itong recruiter? Yung sa akin po, sir, nirefer po ako ng isang kaibigan ko na nag-apply rin ng pa-Europe kay Ma'am Bethel Aralan. Sabi, mapapalis daw agad kami kasi sabi within 2 months makakalis na raw kami. Pero kailangan na magbigay ng 65,000 po. So na-meet niyo po in person to si Bethel Aralan? Yes po. May opisina po ito? Yung time po na nagbayad kami, wala pa raw silang office. Pero ngayon, meron daw silang office. Agoy. Yan po yung sinasabi palagi namin dito. At hindi ko kayo makipagtransaksyon sa kanino mang recruiter ng walang opisina at pag nagkaroon ng pag-uusap o bayaran, hindi ho dapat kung saan-saan, kundi dapat sa kanilang opisina at yung opisina nila dapat registered talaga at na-research niyo muna. So very clear po na illegal recruiter mga ito. So, binigay yung 65,000 pesos sa kanya. Saan niyo po banda binigay? Sa baba po ng pinag-medicalan po namin. Nagpa-medical kayo, binigay yung passport sa kanya and then doon binigay yung pera. Yes po. Ayan, kita yung video, nagbibilangan ng pera. Si Ma'am Lilibet po, isa po siya sa mga agent ni Sir Ruyen Ojanola. Siya po yung parang pinaka-coordinator po ng mga agent po nila Bethel at saka ni Lilibet. Pinaka-boss po nilang dalawa. Miss Lilibet? Hello sir, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, ipopost ko sa Facebook account ko saka sa YouTube yung mukha nyo po dahil kayo po yung mga illegal recruiter, mga scammer at kayo po ay kakasuhan sa NBI at paghahanapin po kayo ng NBI pagkatapos na kayo makasuhan. Ano po masasabi nyo? Sir, actually sir, hindi naman po talagang matatawag na scam ito sir kasi nga yung aming madam na kumukuha ng tao, may napaalis naman po previous year. Ito lang talaga po kasi sir, this time, talagang pumalya po, kumbaga, delay ng delay yung kanilang deployment na ibinibigay sa mga tao. Kaya hindi mo rin masisi yung mga tao talagang nagko-complain na. Kasi nga unang-una po ang sinasabi po kasi nila, 2 months po ang processing. Ngayon, umabot na po ng ganito katagal, kaya medyo nagtaka na din sila. Ma'am, sandali lang. Meron ba kayong recruitment agency at license ba kayo na mag-recruit? Yes or no lang po? Sir. Wala. Unless kung isusoli niyo po yung pera nila, ano sa palagay niyo po, ma'am? Yes sir, isa sa uli yan. Actually, kinausap na namin yung mga HR na humawak talaga ng application nila na as soon as possible. Actually, naka-request na yun. Ma'am, wag na tayo maglukuhan pa. Wala kayong HR. Yung HR ninyo, kasabat nyo manluloko din. Kaya nga kuha ko sa iyo, pakisoli na po ng pera dahil kapag hindi, sasampahan kayo ng kaso sa NBI at pag lumabas ang warrant of arrest, paghahantingin kayo ng NBI hanggang sa kayo po'y mapusasan at makulong. For the meantime, before that happens, yung pagmumukha ninyo, ipapaskil ko po sa social media accounts ko para makita ng milyong-milyong Pilipino here and abroad na kayo po'y mga manluloko at mandarambong magnanakaw. Yes sir, may papangako namin sir, ibabalik yan sila sa kanila sir. Kailan niyo po ibabalik? Anytime this week sir, iasikasuhin yan sir. Para hindi na po madagdagan yung kaso ninyo, pakisoli po yung mga important documents nila tulad ng mga passport. Yes sir, yes sir. Saan po namin pwede kunin? Magkakandak lang kami ng sir, kung saan pwede, kasi nandun sa Kabanatuan po kasi yung HR sir. Ma'am Lilibet, ang gusto ko lang malaman, kailan po isusoli yung pera at saan po magsusulian? Barangay na lang sir. Sa Kabanatuan sir, balik kami doon kasi doon kami galing niya, nagreklamo kami doon sa barangay. So may blatter po doon. Ma'am, ganitong gagawin namin. Itutuloy pa rin yung pagsasampa ng kaso sa NBI just in case na kayo po hindi sumipot doon sa pangako nyo na magkikita sa barangay, tuloy-tuloy pa rin. Kung kayo po ay nagsipot at nasoli yung pera, madali naman sila mag-desistance. Paano ka ba natuto maging scammer? Pinag-aaralan po ba yan, yung pagiging scammer? Hindi po sir, inutos lang kasi talaga ng boss namin na idagdag sa tao nila. Yung kaya boss nyo, yun yung professor nyo? Inutos niya na kukuha kami ng Japan, kaya yun kumuha kami. Ayun. Opo. Good afternoon, Bethel. Yes, sir. Okay. Nakikita sa buong mundo yung mukha mo, Bethel. So, siguraduhin nyo lang po na ibabalik nyo po yung pera. Yes, sir. Maghanap na lang po kayo ng maayos na trabaho. Huwag naman po yung manloko ng kapwa. Ilang tao po ang mga na-recruit ninyo? 60 plus, sir, sa amin. Pero ang kabuang nito, sir, mga 300 yan, sir. 300? Ang sa amin lang ay 60. Kasi nga, ito'y pangtapal doon sa mga kulang na slot doon sa kabila. Yes. Ibig sabihin, meron kayong quota. 300 times 65, 19 million. Mahigit pa kasi kuminsan meron pang 180. Opo. More than 20 million po ang inyong na-scam. Agent Eric Mercado, Assistant Regional Director, NBI NCR. Magandang hapon po, Attorney Mercado, sir. Magandang hapon po, Senator. Ano pong pwede may kaso sa mga ito, Sir Eric? Senator, malinaw po sa facts na narinig ko na meron pong
illegal recruitment dito sapagkat kung wala silang lisensya or authority to recruit workers for overseas employment, ito po ay paglabag na malinaw sa ating batas. Alam mo bang bahay nito nila? Nasa GC po namin. Okay, sige. At Address least, niya. alam mo yung mga bahay nila. Very good. Ang kagandahan nito, at least kapag lumabas na po yung warrant, alam na ng mga taga-NBI kung saan isi-serve yung warrant. Ngayon is Friday. Pupunta ka sa Cabanatuan, kunin mo yung passport. Alam mo naman kung kanino mo binigay yung passport. Saturday, Sunday, Monday, kita-kita tayo di sa programa ko. Pwede siguro, sir, gano'n. At Pag minalas-malas ka, gagawin kong hearing to sa Department of Migrant Workers sa Senate, patatawag ka. Pag pinatawag ka doon, naku, sisikat ka sa buong mundo. O, paano yan? Sige, sir. Sige, sir. So, Monday pupunta ka rito, alas 2. Sige, sir. Bit-bit na po yung passport at yung mga pera. Sige, sir. Sige, sir. Mga sir, mga ma'am, kilala ko ng Caracas, balahibo ng mga ito. Hindi sisipot to sa Monday. Ituloy na natin pagsampa ng kaso sa NBI. Kung ako, hindi na po ako asa na babalik ang pera. Sa kasong mga hinawa kong ganito, parang 99% hindi na sinusoli. Maliban na lang pag nakasuhan na sila, yun, gumagawa ng remedyo yung illegal recruiter na isusoli yung certain portion. Yung ibang portion yun, kasi yung pera kasi ninyo po, sorry sir, huwag kayo magsama ng loob, nagastos na po yan. Sindikato po yan eh. Naghati-hati na yan sila. Masusoli lang yan kung magbebenta sila, maari-arian nila or something, o mangutang sila, o manloko ulit sila. Another cycle para yung mailuloko nila, pambalik sa inyo para hindi na kayo magkaso. Huwag ho kayo makipag-deal sa mga tao na nag-offer ng trabaho sa abroad at wala po silang opisina. At bago po kayo makipag-deal sa kanila, i-check nyo po muna sa DMW kung sila po ba'y registered, kung sila po ba'y lisensyado na mag-recruit ng trabaho papuntang abroad. Yung pong paulit-ulit po namin sinasabi rito. Maraming naluloko kasi referred na kaibigan, referred ng kaklase, referred ng teacher, referred ng ninong. Doon po nagkakalokohan. Wag po. Parang awa nyo na po. Nagmamakaawa po ako sa inyong lahat. Bilang ang inyo pong chairman ng DMW, Department of Migrant Workers sa Senate. Ako po ang Senate Committee Chairman ninyo sa Senado. Please, wala po silang opisina. Forget about it. Parang nagdadalong isip kayo. Then, contact nyo po ang DMW, ang website po ng DMW, or meron naman po hotline ng DMW. It's just a phone call away. Ang kapalit niyan, hindi kayo malalagasan ng libo-libong pera. Agent Mercado, sir, pupunta po kami sa inyo Monday po, Agent Mercado. Yes sir, lagi pong nakabukas ang ating tanggapan para tulungan ang ating mga kababayan. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Magkita-kita po tayo next week. God bless po. Salamat Senator. Salamat. Alam niyo po, hindi ko na mabilang ang mga taong katulad ninyo na pumunta rito na kaawa-awa at na naloko. Yung iba sa kanila nagsanla pa ng mga ari-arian. Ganun nga po, sir, yung nangyari sa amin, sir eh. Di ba katulad po sa inyo? Nangutang po kami. Nangutang. Para maibayad doon sa 65 na sinasabi nila for placement. Anong trabaho niyo po? Ngayon, sir, housewife po. Tapos ngayon, nung makumbinsi kayo, nangutang po kayo, saan po kayo nangutang pa? Sa tubuan 5-6, po, tubuan. 5-6 mga ganun. Iba nagsanla ng bahay. Oh, man. Sanla, tira ang ginawa nila. Nagsanla ng bahay, tapos ngayon, para may pambayad doon sa illegal recruiter, ngayon nangungupa na lang. Opo. Ang sakit naman noon. Magandang hapon po, Yusek Olalia, sir. Sir, for the nth time, pwede ho ba pakisabi po sa lahat ng mga manunod ngayon at nakikinig, paano po makaspot ng isang illegal recruiter at ano po dapat gawin ng mga gustong magtrabaho sa abroad? Alam po natin na yung committee po ninyo sa Senado ang nauuna para po imbestigahan yung mga nagiging illegal recruiter at saka yung mga modus operandi po nila. No? Ang una-una po, ang red flags na tinatawag po tayo. Kapag kayo po ay binibiktima na at ang inyo pong kausap ay online, ay mag-ingat na po kayo. No? Mag-ingat po sa online scam. No? Yan po ang number one. Lalo na yung ayaw makipag-usap sa inyo, ayaw makipagkita, at hindi po sa opisina nila nakikita po, no? At hindi nyo po personal na nakikita. Red flag po yan, mga illegal recruiters po yan at human traffickers. Pangalawa, kapag po ang offer sa inyo ay pupunta ng abroad at sila na ang bahala sa lahat ng pagpoproseso ng dokumento, walang tinatawag na employment contract at saka wala pong employment visa at ang ibibigay po sa inyo ay naiiba tulad ng tourist or student visa, red flag din po yan. Huwag na po ninyong papatulan, no? Kapag po ang pupuntahan ninyo ay, for example, HSW at kayo sinisingil ng pera para sa placement fee, red flag na po yon dahil ang domestic worker po ay hindi po dapat nagbabayad ng tinatawag na placement fee. Sa kaso kasi na Yusek, ang offer kuno
ay sa Japan bilang garbage collector. Tama sinasabi nyo, sinasabi natin palagi rito, nagbayaran sila sa labas, sa kanto-kanto lang. Napaka-red flag po noon kasi unang-una, ang pagbabayad po, meron po regulasyon yan. Dapat yan, paalis na po kayo. Dapat po may kontrata na. Dapat po meron na kayong employment visa bago po ninyo bayaran. So, Yusek, sa kaso nila, meron bang matutulong ang DMW OWA? Although hindi pa po sila OFW, pero sila po ay naloko. Mr. Chair, kung maalala po ninyo, kayo po ang isa sa sponsor ng aming budget, yung DMW budget, at kayo po ang tumulong doon sa tinatawag naming Action Fund. Kayo po ang nagpondo noon at dito pong Action Fund na ito, tulungan yung mga nabibiktima ng illegal recruiter po, Mr. Senator. Kaya meron po, yun po ang maikling sagot. Meron po. Thank you po, sir. Sige po, sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan, Yusek. At the same time, tutulong na rin po kayo sa pagsampa ng kaso laban po sa mga illegal recruiter. Ano po, Yusek? Kasama na yun. Thank you po. So mga sir, mga ma'am, sa ngayon saan po kayo nakatuloy? Di ba galing kayo sa iba't ibang probinsya? Opo. Ako po galing po ang Abra. Pero nag-stay ako ngayon sa kapatid ko sa San Juan. Okay, kayo po. Sa Rizal po. Meron sa galing Quezon Province, Nueva Ecija. Pero meron nga mga tinutuloyan kayo ngayon. Okay. Ganito. Bigyan mo ng 10,000 para sa pamasahin nila. 10,000 bawat isa kanila. Para pamasahin nila papunta pabalik dito. Papasama sa NBI. And then, pagpunta sa OWA, mayroon sa dagdag pera. So, 10,000 sa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Salamat po. Maraming salamat po, sir, sa tulong niya sa amin. Thank you po, ma'am. Maraming Thank you, sir. salamat po. Thank you. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwan. Maraming salamat, Idol Rapi! Yay! Pasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap. Mga ma'am and sir, ngayon nandito na po tayo sa Department of Migrant Workers para finally masampahan na po natin ng formal complaint itong sila Ma'am Bethel at si Ma'am Lilibet. Ma'am, pwede bang mabigyan nyo kami ng konting paliwanag man lamang kung ano po talaga yung nangyari? Unang-una, hindi talaga kami ang nag-process dito. So kahit anong pilit ng mga complainants na talagang ibalik, wala po talaga sa amin. Kasi unang-una, hindi kami ang nag-process. We handed it sa mga tao dito, mga coordinator na humawak sa application. So we tried calling them, like binigyan namin sila ng chance na makapagpaliwanag, at least man lang, kahit di na sila humarap, kahit ako na lang. Siyempre naipit na ako dito. Then tawag dito, gusto ko ibigay nila ang bayad nila at the same time ang mga documents, kaso hindi talaga sila nakipag-coordinate. Kaya nakapag-isip kami na pumunta na dito para mag-file na din ng kaso para sa kanila. At least man lang naipit kami, mabigyan ng hostage ang pagkaipit namin. So unang-una sa lahat, naiintindihan ko ang panig nila kasi syempre naman ang perang binigay nila hindi lang pinulot. So, unfortunately, nalulungkot ako at nahihiya sa nangyayari kasi nga hindi ko napangatawanan ang sinabi naming opportunity para sa kanila abroad. Pero hindi ito magtatapos sa lahat dahil nga gagawa din kami ng paraan para at least mabigyang hustisya ang kanilang perang ibinigay sa amin. At the same time, hahabulin ang dapat habulin sa application na ito. Kasi nga, hindi naman kami magbibigay ng tao kung walang opportunity na ibinibigay sa amin. So, ang maipapangako ko, bibigyan ko ng hustisya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng paghuli sa dapat hulihin sa application na ito. So yun lang man po. Ma'am, by your statement po dun sa nasabi niyong statement ngayon lamang na nabanggit niyo yung pera talaga, kayo po ay aminado na kayo ay tumanggap ng pera, pati po yung dokumento na binigay nitong complainant. Yes ma'am, aminado ako.
Yung iba, ibinigay sa akin personal, kaya may mga photos at saka pictures doon. So, iko-correct ko lang, talagang hindi naman talaga kami scammer kasi nga, biktima din kami dito, no? Kasi nga sa ganda ng offer nila. So, gusto ko lang naman tumulong sa mga kababayan ko, sa mga kaibigan na gusto or nagdanais na pumunta sa ibang bansa. Ma'am Lilibet, kayo po, aminado po ba kayo na kayo ay tumanggap ng pera, pati po yung dokumento nitong ating mga complainants? Yes ma'am. Naka-receive talaga ako. Dahil yung iba kasi wala silang bank account. So direct sa amin, yung may mga bank account, direct po sa bank account nila. Kaya yun. Sabi niyo na inganyo din lang kayo, parang gusto niyo rin lang tumulong, pero hindi ba kayo nagtanong, hindi ba kayo napaisip na lahat ng transaction is hindi siya yung katulad po nung normal na ginagawa, which is kailangan sa opisina? Hindi niyo pa ba chinek kung ito po ay license ng DMW? First time kasi talaga nangyari sa amin ito ma'am, actually. Ngayon lang talaga, parang hindi talaga namin na sa isip namin na mali, tama ba to or mali? Parang ganun. Next time po hindi na talaga dapat. Kasi kailangan po talaga tayo dumulog dito sa DMW at dito po tayo mag-check kung ano ba talaga, legit ba talaga sila. Yusek, ano po yung paulit-ulit nating sinasabi or pinapaalala po sa ating mga gustong magtrabaho sa ibang bansa? Ano yung dapat nilang suriin? Unang-una, talagang marami tayong mga issues ngayon at maraming mga offers, lalong-lalo na sa online platforms na nagsasabing may offer na magtrabaho sa abroad, pero pagka pinatulan mo, yun pala mga illegal recruiters tsaka traffickers. Ano? So ang pinaka-red flag dyan, dapat sa opisina mismo ng ating lisensyado agency sila makipag-usap, no? Huwag sa kung saan-saan, huwag sa mall, huwag online, lalo na yung mga ayaw magpakilala, ayaw magpakita at hindi mo nakakausap ng personal, red flag yun. Huwag na nilang papatulan yan. Pangalawa, yung kausap nila dapat mismo yung representative, yung liaison officer o yung rehistradong officer sa aming database, no? Kasi bagamat tama, lisensyado yung ahensya, ang hindi natin alam, ginagamit lang pala yung lisensya. Tapos nagpapanggap lang palang ahente, representative o liaison officer yung tao. So yun, mahirap din malaman yon. So aalamin mo lang yon pag mismong sa opisina nila ang pag-uusap. Pangatlo, huwag agad-agad magbabayad. No? Ang pagbabayad ng placement fee ay may mga regulasyon. Ito yung pinakadulo ng proseso natin. Hindi ito yung sa una, sa gitna. Ibig sabihin, bago mo bayaran, dapat meron ka ng employment contract, pirmado na ito, tapos rehistrado ito sa DMW, meron siyang job order, may accredited employer, at merong overseas employment certificate ka. No? Ang visa nito, dapat sakto yung employment visa. Ito yung mga dapat na tignan ng ating mga worker bago sila tumulak pa abroad. Meron tayong action fund, assistance na binibigay sa kada biktima po ng illegal recruitment. Pagkatapos po, ito po ay tulong natin na pinasyal na binibigay para po suportahan yung pagka-file nila ng kaso laban sa illegal recruiter nila. At pagkatapos kapag nag-file ng kaso, yung ating mga abogado ay tatayong special counsel for the complainants during the preliminary investigation. At kapag umakyat na ito sa korte, sila naman ay magiging special collaborating prosecutor kasama ng mga fiscal and Department of Justice. Nandito na tayo ngayon right now sa Department of Migrant Workers sa Legal Assistance Division at tapos na rin kayong makuhanan ng mga statements ninyo. Ma'am, ano yung saloobin nyo right now? Masaya po kami kasi nagkakaroon na po siya ng improvement yung inireklamo namin kasi kung aasa po kami dun sa sinasabi nila sa amin na maghintay, hindi na po namin kayang maghintay kasi nalulubog na kami sa problemang ito na kinasasadlakan po namin. Kayo Sir Jomar, ano po yung saloobin nyo ngayon? Medyo masaya rin ma'am kasi natupad ni Sir Rapi na tulungan kayo makapunta sa DMW para makapagreklamo na talaga hinahangad namin na mabigyan kami ng hustisya sa panluloko sa amin. Sana matulungan pa kami na maibalik pa sa amin yung mga pera namin at dokumento. One step away na lang tayo para ma-filean sila ng kaso. And actually, pumunta din dito sa DMW itong si Bethel at saka si Ma'am Lilibet para humarap sa inyo. Pwede bang maikwento mo sa amin, Ma'am, kung ano yung nangyari kanina nung pagdating nila dito? Kanina po,
yun po, na nakita po namin sila, parang hindi po kami nagkakaroon ng kibuan kasi ang usapan po dun sa studio, dadalhin po nila yung mga documents namin, ganun din po yung kalahati ng mga perang ibinigay namin sa kanila para po sa processing. Dumating po sila, wala naman po silang kadala-dala na kahit ano. Para po sa amin, itutuloy po namin yung case kasi kung hahayaan po namin na patuloy silang manloko, madadagdagan pa po yung mabibiktima nila. Bethel, Lilibet, maganda-handaan na kayo. May kalalagyan kayo, lalo na yung mga bossing nyo. Isa-isayin kayo nila Rapi Tulfo. Bukod po doon sa financial assistance na unang naibigay sa ni Idol Rafi, meron din pong assistance na ipoprovide ang DMW. At bukod pa po doon ay nandito kami para i-monitor at i-update kayo kung paano gugulong itong kaso na isinampa natin laban kay Bethel at kay Lilibet. Laking pasalamat po talaga namin at talaga pong napakabilis yung action ni Sir Rapi Tulfo para po sa aming idinulog na reklamo sa kanila. At eto na po, may resulta na po agad. Sa Rapi, maraming salamat po talaga sa mga tulong na ginawa nyo. Ito nga po, nagbubungan na. Sana tuloy-tuloy to. At sana huwag kayong magsawang tulungan pa yung mga nangingi pa ng tulong. Sir Idol, maraming salamat sa inyong tulong. Mabuhay po kayo. Sir Rapi Tulfo, thank you po na marami sa inyo kasi na-actionan po agad yung kaso namin dun sa 2 agent at sa iba pa po. Salamat po, Idol Rapi. Panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol.